Coach, sabi mo may training tayo. Bakit tayong dalawa lang dito? Ako si Jonah. Mahilig talaga ako sa sports. Kaya nga sumali ako sa team nila Coach Freddy. Volleyball ang game nila. Kilala nga ang team namin dahil sa husay ng mga players. Naging hobby na kasi namin ang paglalaro. Parang sigarilyo ba na dapat hit-hitin araw-araw. Siyempre, hubog na hubog ang view ng mga tanawin ko dahil na rin sa araw-araw na pagtitraining namin. Jonah, practice ka bukas ha? Yan ang madalas marinig ko kay coach. Maaga nga talaga siya sa play area namin at ako ang madalas niyang makasama dahil 1 hour before bago dumating ang mga kasamahan namin, halos nadadaanan kasi ni coach ang bahay namin. Kaya nga madalas na rin akong sumasabay sa kanya papunta sa practice namin. Jonah, tara na. Ano pang ginagawa mo dyan? Yan ang madalas sabihin ni coach. Yan ang banggit niya minsan pagka napapatigil siya sa may bahay namin. Siyempre, bilang pag-welcome, pinagtitimpla ko agad siya ng paborito niyang creamy latte. Kaya nga malapit kami sa isa't isa. Dahil kung tutuusin, siya na ang pinakamahigpit na coach na nag-handle sa amin. Kaya walang basta-basta na lang nakakalapit sa kanya tulad ng nagiging banding namin. Close rin siya sa dad ko kasi sabay-sabay kami kung minsan mag-breakfast sa bahay pagka dumadaan siya. Hanggang sa tumagal ng tumagal. Ganon ang nagiging rotation namin araw-araw. At pagka minsan na hindi siya napapadaan ay parang may kulang sa umaga namin. Kasi nakaready na rin ang creamy latte niya. Nasa baso na. Yun yung paborito niyang baso pero siya wala. Malungkot ang maghapon ng buong pamilya ko. Halos siya kasi ang bumubuhay sa katahimikan ng umaga namin. Kapag ka nagkukwento siya, para bang hindi siya tao na hindi dumadaan sa mga problema dahil sa saya ang naidudulot niya sa amin. Bawat minutong dumadaan sa umagang nandyan siya. Pero alam ko naman na wala naman kung anong namamagitan sa amin, kaya di ko dapat ibinubuhos lahat ng atensyon ko sa kanya. Ang masasabi ko lang, matured na siya dahil sa edad niyang 45. Kahit isipin ko man na ano kaya kung kami ni coach, talagang malabong mangyari kasi may pamilya na siya. Hiwalay nga lang sa asawa kaya nabubuhay binata ngayon. Naikwento niya rin sa amin na iniwan siya ng pamilya niya dahil inubos niya atensyon niya sa pagiging coach niya. Doon ko rin nakita ang mga dahilan kung bakit ganun siya sa family namin. Siguro, ginagawa niyang training ground. Pinag-aaralan niyang unahin ang pamilya pero di niya magawa dahil iniwan na nga siya. Huli niya na itong pinagpapraktisan sa amin. Kaya naisip ko baka gusto ako ni coach kasi sa amin niya ginagawa ang dapat na para sa kanya ng mga anak niya at asawa niya. One time nga, nag-open siya sa akin habang kaming dalawa lang sa field. Kung makakahanap pa raw siya ng pwede niyang pagtuunan ng pansin dahil gusto niyang itama ang mga pagkukulang na nagawa niya dati, pilit niya man daw na gawin yun sa dati niyang pamilya ay di na maibabalik ang dati dahil may iba na itong asawa. Masaya na raw ito sa bagong asawa. Habang siya naman raw ay nananatiling single at wala pang kung ano-anong napapansin na nililigawan niya. Wala rin akong napansin. Ako naman itong parang nakatitig lang
sa bawat araw na ibinibigay niya sa family ko. Nagkakabiruan na rin kami sa bahay kapag wala si coach. Hanggang doon, naikwento niya sa akin ang ilan sa mga gusto niyang sabihin. At nang umuwi nga kami, sabi ng dad ko, mukhang makakabingwit ka ng 45. Pero mukhang malayo sa 20 yon. Tatay mo na yun, anak. Yan ang sabi ng dad ko. Wala po, di ko naisip yun minsan. Kasi close lang talaga kaming dalawa. Yan ang banggit ko sa kanila. Pero okay lang yan. Kung halimbawa magustuhan mo siya, okay lang naman sa amin. Kasi unang-una, kilala na namin siya. At lahat ata napagkwentuhan na namin. Marami din siyang plano sa mga bagay-bagay. Marami din siyang gusto na sa amin lang niya ino-open. Nasa loob ka, nag-aasikaso pag nababanggit niya ang patungkol sa gusto niya at patungkol yun sa'yo. Ang pagkahumaling niya sa'yo. Ala ka dyan, dad. Di nga, ano ba yung mga sinabi niya? Yan ang makulit kong tanong sa dad ko. Kinabukasan, iba na ang naging umaga. Walang coach na dumating. Walang kung anong tawanan na nagaganap sa labi namin. Naghintay ako pero hindi dumaan. Kaya mag-isa akong pumunta sa practice namin. Wala siya. At sabi ng mga kasama ko, "Oh, Jonah, asan si coach? Mukhang ngayon mo lang hindi siya kasama." Nang biglang tumigil ang isang sasakyan. At kilala ko ang tunog. Si coach yun. Sumalubong ako na para bang anak niya na sabik sa kanya. Sobrang ngiti ang ibinalik niya sa akin. "Oh, pasensya na ha. Medyo late ako kasi hindi talaga kita mapupuntuhan sa pagkakataon na yun." Paghingi niya ng paumanhin sa akin na para bang may pangako siyang hindi natupad sa araw na yun. "Yan mo, bukas daanan kita." Isang salita na nagpagaan ng loob ko. Para bang kulang ang araw kapag wala siya sa umagang salo-salo namin. Unang pakiramdam ko yun nakakaiba dahil na rin sa mga nabanggit niya sa dad ko. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya pero naiilang ako sa edad niya. Tsaka wala naman siyang ginagawang pangliligaw sa akin. Kahit na malapit ako sa kanya, iba pa rin ang pag-uusapan kapag nagmamahalan. Parang hindi compatible pagka kami. Minsan lang sa umaga, mayroon siyang sinabi, "Jonah, halika dito sa tabi ko." Bigla akong namula at naging kakaiba ang itsura ko. Nanginig ng kunti dahil hindi niya pa yan ginagawa ni minsan. At sunod niyang binanggit nang lumapit ako, "Jonah, kung sakali bang nagugustuhan na kita, ay papayag ka bang magpaligaw sa akin?" Nakatitig ako sa kanya. Wala akong may sagot dahil nagulat talaga ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. "Coach, parang anak mo na kasi ako." Nakakailang talaga. Parang ang hirap isipin. Yun ang nibitawan kong sagot sa kanya. Layo naman ang sagot mo, papayag ka ba o hindi? Tanong na may pag-aatas ni coach. Siyempre, kung ikaw ba naman coach? Oo naman, bakit hindi? Kasi kilala na kita. Alam mo na ugali mo. At wala na ako mahihiling pa sa katulad mo. Mahabang pagsagot ko sa tanong niya sa akin. Nakita ko ang tuwa sa mukha niya. Yung tuwa na iba sa ginagawa niya sa bahay. Tuwa na may kahalong kilig. Ganun pala ang smile niya kapag kinikilig siya. "Okay, Jonah, magpapaalam na ako sa dad mo. Nakakita ko ng ligaw sa'yo. Sinasabi ko sa'yo kasi baka magulat ka." Sabay kurot ko sa kanya. "Anong magpapaalam? Ang dami nang alam ni dad tungkol sa'yo na may gusto ka sa akin." Paulit-ulit nga nila akong inaasar sa bahay. Alam mo, Coach Fred,
Gusto ka nila para sa akin, kaya di na rin ako tatanggi kung gusto mo ako. Alam ko, marunong ka na mag-handle ng relation kasi matagal ka nang may asawa. Sige, Coach Fred, ikaw na. Oo, sinasagot na kita ngayon na mismo. Doon natigil ang walang direksyon naming pagsasama. Dati, araw-araw na parabang obligado niya akong ihatid. Parabang obligasyon niya na dumalaw sa bahay nang wala namang mga dahilan. Inabukasan pagdating namin, medyo tanghali na kami sa practice area. Coach, sabi mo may training. Bakit tayong dalawa lang dito? Tayo lang at may inihanda ako dyan sa guest room sa training center na to para sa'yo. Pinuntahan ko agad ang nag-iisang room na parang kakaiba. Yun para lang talaga sa mga coach at sa mga VIP na naglalaro. Pagbukas ko, napawaw talaga ako. Ano to? Punong-puno ng bulaklak ang mesa at may drinks na wine at mamahaling recipe na para bang gawa ng isang mamahaling tao na nagmumula sa isang restaurant. At may puting bedsheet naman ang bed na katabi ng mesa. Ala, ano to? Di pa naman kami kasal pero bakit parang may gagawin siya? Oh, natulala ka dyan, Jonah. Yan ang banggit niya na may kasamang pagkalabit sa balikat ko. Kasi parang may mali. Parang may bed. Bakit may bed dyan? Jonah, sumabay ka na lang. Alam mo naman ang edad ko. Alam ko di mo pa napagdadaanan yung ganito. Pero sinisigurado ko sa'yo, di mo pagsisisihan kapag ka nasubukan mo. Kaya bago ang lahat, may dinukot siya sa bulsa niya. Kinabahan ako, pero kinilig ako. Isang singsing ng pag-ibig ang iniharap niya sa akin. Napatalon ako sa tuwa at biglang may nag-play na love song at ito pa ang mga nagugustuhan ko. Nang banggitin niya ang salitang "Will you marry me?" At sinagot ko siya ng oo naman. Kaya yun ang ginawa ko kasi wala na magiging problema sa family ko. Sumang-ayon na ako sa gusto niya. Gusto rin nila na maging kami talaga. May tama din naman ako sa kanya. Kaya oo ang isinagot ko. Hanggang sa sinimulan namin ang pagkain. Sabay kami at masarap ang inihain niya. Ang totoo, first time ko matikman yun. At meron pa sigurong kasunod na gagawin na ito ay unang masusubukan ko din. Bahala na kung ano ang kalabasan ng proposal na ginawa niya. Ang pagsagot ko ng yes ay katumbas na rin na sa'yo na ako at gawin mo na ang gusto mo. Pagkainom namin ng wine, talagang masarap at nagustuhan ko ang lasa. Pero may kunting init sa katawan kaya nang maramdaman ko yon, yumakap lang ako sa kanya at nagsimula na ang mga pagsasanib namin sa malambot na kama. Mahusay siya dahil marami siyang alam. Ako naman, nagpapaubaya lang, talagang unforgettable ang pangyayari na yon. Set up siya na nagustuhan ko naman. Yon ang pinaka-setup na gustong gusto ko. Doon na nagsimula ang relasyon namin. Pinahawak niya na rin ako ng isang team. Parang promotion ba sa trabaho. Kaya pareho na kami ng rules sa game. Naging maayos ang takbo ng relasyon namin at mas naging close pa kami sa isa't isa. Magaling siya. Magaling na magaling sa pag-handle. Pero sadyang lagi talagang busy ang gawa namin. Pero nagkakaintindihan kami dahil alam namin ang mga schedule at ginagawa namin. Hanggang sa dumating ang sandali ng pag-iisang dibdib namin. Ako pa rin ang wagi dahil ako ang pinakasalan niya. Kung meron man siyang nakaraan, natanggap ko yun. Pero ang di ko akalain na darating pala ang pagkakataon na mas mamahalin niya ang mga anak niya dahil di kami makabuo. Dahil na rin siguro sa pagod. Dahil sa practice araw-araw. Hanggang sa lagi na siyang late kung umuwi dahil galing siya sa dati niyang asawa at mga anak.
Di ko maintindihan kung bakit biglang naging ganun siya. Hanggang nagiging malamig na siya sa akin. Kaya pala, dahil nabalitaan ko na nga ang mga pangyayari, nagtanong-tanong kasi ako, sumakabila na pala siya. Kaya pala, late na akong dumating. At siya na rin ang nagsisilbing muling asawa at tatay ng dati niyang pamilya. Ako naman, ang binawian ngayon. Di ko alam kung paano ko muling makukuha siya sa dati niya. Kasi doon meron siyang mga supling at sa akin wala. Hindi ako patatalo sa sitwasyon. Pumunta ako sa bahay ng dati niya at nandun nga siya. Kaya pala, late ka na kung umuwi sa akin. Kinausap ko siya at ang buong nando doon. Galit ako pero may naon kong ginawa. Doon naman siya humanga sa akin. Naayos ko ang gusto niya at naayos ko rin ang usapan namin. Sama-sama kaming nanirahan sa dati niyang asawa. Nagpaubaya ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kung ilalayo ko man siya sa mga anak niya, malulungkot siya. Di ko rin mabibigyan ng anak. Kaya ako na lang ang nagpaubaya. Ayos naman naging pasya ko doon. Doon nga kami. Pero may schedule siya. Maganda ang flow namin. At kung ano-ano, meron din ako. Meron kaming pareho kung ano ang meron ang bawat isa. Sayang namuhay kami ng magkakasama sa iisang bubong. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko. Salamat sa inyong panonood.